Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Salamat na naman sa Panginoong ito na siyang nagbibigay sa atin ng lakas ng pangatawan. Salamat sa Diyos na siyang nagbibigay palagi sa atin ng buhay, no? Na siyang nag-iingat sa atin pong mga pamumuhay na atin pong ikinabubuhay sa sanlibutan ito, no? At medyo long time no si tayo, no? Kasi may na naman ulit nakadalaw dito, no? Kaya pasalamatan po lagi natin ng Diyos sapagkat sa kabila ng mga pagsubok sa ating pamumuhay, kasi habang tayo nabubuhay sa sanlibutan ito, hindi tayo nawawalan ng pagsubok kalakip ng buhay po natin yan, no? Lalong-lalo na po sa ating pong paglilingkod sa Diyos, no? Talagang dadaan at dadaan tayo sa mga pagsubok, no? Kasi yan yung nagpapatibay sa ating pong pananampalataya. Basta alalahanin po natin ang salita ng Diyos, no? Na gaya po ng sinasabi dun sa Hebreo 10, no? Meron kasing sinabi dun si Apostol Pablo sa Hebreo 10. Basahin natin dun sa Hebreo 10, versikulo 22, no? Hebreo 10, 22 hanggang 23. Ano ba yung sinasabi ni Apostol Pablo dyan? Sa mga taga-Hebreo, no? Hebreo 10, versikulo 22 hanggang 23. So dito po ang sinasabi. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na minisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Versikulo 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako, no? Kasi yan po yung kailangan po natin, no? Na tayo bilang nananampalataya sa Diyos, yung paglapit po natin sa Kanya, ano yung sinasabi dyan? Magsilapit na may tapat na puso, no? Sa lubos na pananampalataya, no? Hindi yung lalapit lang tayo sa Kanya pagka may kailangan tayo, hindi ganun, no? Kasi parang sinasamantala lang natin yung pagsasamantala sa Diyos yun, no? Hindi tayo lalapit sa Kanya pagka may kailangan lang tayo, no? Kailangan lagi tayong lumalapit sa Kanya kahit wala tayong kailangan, no? Yun yung pagiging tapat, no? Bakit? Kasi bakit kailangan natin magsilapit sa Kanya? Kasi nga, pagka sa sarili lang natin, kaya yung sinasabi nga ni Kristo ano yung sabi ni Kristo? Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ayun, sabi ni Kristo. Kaya anong gagawin natin? Di magsilapit tayo sa Kanya, no? Pero yung paglapit natin sa Kanya, no? Hindi lang yung may kailangan tayo. Ibig sabihin, kahit anong ginagawa natin, kahit wala tayong kailangan, lagi tayong
malapit sa Kanya. Kasi baka mamaya, pag biglang merong dumating na pagsubok, kung malayo tayo sa Kanya, oh, di ba? Sino magiging katulong natin? Eh sabi nga ni Kristo, pagka tayo hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Alalahanin po natin yung sinasabi dun sa mga sulat ni Apostol Pedro. Ano yung sinasabi dun sa 1 Pedro 5:18? Basahin natin yun dun sa 1 Pedro. Alalahanin po natin yung sinasabi dito. Kung bakit kinakailangan lagi tayo magsilapit sa Kanya. No? Sa Diyos. Kasi, ito po yung sinasabi dito sa 1 Pedro 5:18. 8 pala, sorry. 1 Pedro 5, versikulo 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungan ay humahanap ng masisila niya. No? Kasi laging nandun yung dyablo. Laging naghahanap ng masisila niya. Kaya kinakailangan tayo, no? Laging nasa Diyos. Nakalapit lagi sa Diyos. Kahit ano pa yung mga bagay na ginagawa natin, ibig sabihin, yung buong pamumuhay natin, kinakailangan nasa malapit tayo sa Diyos. Nasa Diyos tayo. No? Hindi lang yung porque masarap na yung buhay natin, kasaganaan ng buhay natin, no? Nakakalimutan na natin lumapit sa Diyos. Hindi ganun. No? Kahit ano yung estado ng ating buhay, no? Kinakailangan tayo po ay malapit pa rin sa Diyos. Kasi ang dyablo, hindi tumitigil yan. Laging naghahanap ng paraan yan para makasila siya. Sino ba yung mga sinisila? Yung mga sa kanya na? Hindi. Kundi yung mga nasa Diyos. No? At pagka nagagawa natin yung sinasabi dito sa mga sulat ni Apostol Pedro, yung kayo'y maging mapagpigil. Ano ba yung ibig sabihin ng mapagpigil? Mapagpigil. Sa English nga, sober yata yung sinasabi din. Sober. Tama ba? Sober ba yun? Maging mapagpuyat. Ano ba yung ibig sabihin ng maging mapagpuyat? Yung literal kang magpupuyat? Ha? Sa English ano yun? Vigilant. Ano ba ibig sabihin ng vigilant? Ha? Mapagmatsyag? Mapagmasid? Yan ang ibig sabihin yan. No? Pag namamatyagan mo na o napagmamasid mo meron ng kasamaan yan. No? Pupunta ka na dun sa may kasamaan, iwasan mo na. Kasi kinakailangan be a vigilant niya sabi, di ba? Sa English, be sober. Di ba? Tama ba yun yung English doon? No. Kasi pagka ginagawa natin yan, no? Ay sinabi dyan sa paragdagang sinasabi dyan sa versikulo 9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagpatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. No? Kasi ang Diyos lagi talaga ang lagi nating katulong. No?
Dahil kung wala talaga siya, sabi ni Kristo, wala tayong magagawa kahit gustuhin natin gawin yung isang bagay. No? Hindi natin magagawa yan. No? Pero pag nandyan ang Diyos, nandyan si Kristo, lagi tayong nakadikit sa Kanya, no? Kahit gaano pang kahirap yan, no? Kahit gaano kahirap yan, walang hindi sa Diyos. No? Basta't yung sinasabi niya, yung pag-asa natin na nasa Kanya. Sabi nga yung unang binasa natin sa Kanya, sa Hebreo, tapat ang nangako. Pag sinabing tapat, sino ba yung nangako? Ha? Ang Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, ng mga pangako niya sa atin, pagka tayo lumalapit sa Kanya, no? Matutupad sa atin yun. No? Kalakip ng pag-asa yun. Pag sinabing pag-asa, no? Pagka yun ang inaasahan natin lagi sa Kanya, siyempre, nandyan kalakip yung pagtitiis. Kasi, pag kami pagtitiis tayo, yan gumagawa sa atin yung katsagaan. No? Huwag tayong manghimagod. Huwag tayong mga pagod. Kasi balang araw, no? Doon sa mga bagay na ginagawa nating mabubuti, diyan tayo magsisipag-ani. No? Huwag nating kakalimutan yun. No? At ito ang pinaka-importante sa ating lahat. No? Yung makaipon tayo ng kayamanan sa langit. Kasi yun ang pinaka-importante sa ating lahat. Walang halaga yung mga bagay na nandito sa sanlibutan. Kaya nga, kahit makamit pa natin yung mga bagay dito sa sanlibutan, no? Kahit ikaw na yung pinakatanyag, pinakamayaman, pinakamalaking may pag-aari sa sanlibutan ito, walang kabuluhan sa Diyos yan. No? Kasi ang goal natin dito, kaya tayo nandito, maisama tayo doon sa may aklat ng buhay. At para tayo maisama doon sa may aklat ng buhay, no? Pag sinabing aklat, may mga nakasulat pa yun sa aklat. Ha? Pero, kaya nga, aklat eh. Saan ka nakakita ng aklat na walang sulat? Kahit bago pa, may sulat na yun eh. Di ba? Paano magkakaroon ng sulat yun kung wala tayong ginagawang isusulat yun? Di ba? So yun yung magiging kayamanan po natin sa langit. Kasi yung kayamanan sa langit, sabi nga ni Kristo, dun sa may Matthew. Basahin natin dun sa may Matthew 6. No? Matthew 6. Tingnan po natin yan. Versikulo 19 hanggang patuloy. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, no? Na doon sinisira ang tanga at ang kalawang, at doon nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi, versikulo 20, magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. No?
Kailangan makatipon tayo ng kayamanan dun sa langit. Hindi yung mga bagay na nandito sa lupa. Kasi kung saan nandoon, sabi nga sa versikulo 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman turoon ang iyong puso. Kung nakapokus lagi yung kayamanan mo na iniipon mo, kayamanan ukol sa langit, doon yung puso mo. No? At kung nagtitipon ka naman ng kayamanan nandito sa lupa, doon din doon yung puso mo. No? Kaya nga, sabi rin ni Christy, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Kung ano lang nasa atin, okay na yun. Malaking blessings na yun, yung nakakain tayo ng isang beses, 3 beses sa isang araw. No? Nabubuhay tayo ng walang kabalisahan. Napakalaking blessings na yun sa atin. No? Napakalinaw na yung sinasabi ni Kristo sa atin. Basta, ang importante lang sa atin, no? Yung makapagpatuloy tayo ng paglilingkod sa Diyos. Yung kinakailangan, makasamba tayo sa Kanya. Paano nga ba yung sumamba? Yung base din sa mga una natin pinag-aralan. Paano sumamba? Yung maihain natin yung ating mga katawan na isang haing buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Roma 12, versikulo 1. Ang tanong, paano? Nagagawa kaya natin yun? Yung naihahain natin yung ating mga katawan na isang haing buhay. Paano ba yun? Kasi kailangan natin maintindihan yun. Paano ba yun? Paano natin naihahain yung ating mga katawan na isang haing buhay? Yung nagiging banal tayo. Yung nagiging kaaya-aya tayo sa Diyos. Mag-isip nga kayo ng halimbawa. Sa bata natin, kay Kati, paano ba yun? Diba? Halimbawa, nabasa natin kanina doon sa may Efesos 6. Ang sinasabi doon, yung tungkol sa mga anak, ang sinabi doon, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Diba? Sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Pag ginagawa ng isang bata yun, no? Na igagalang niya yung kanyang magulang, doon niya ngayon na ihahain yung kanyang katawan na isang haing buhay. Doon siya nagiging banal sa harapan ng Diyos. At dahil naging banal siya sa harapan ng Diyos, yun yung tinatawag na kaaya-aya sa Diyos. Pagsamba na sa Diyos yun. Nakukuha nyo? Ha? Pagsamba na sa Diyos yun. Ganon din sa isang asawa. Pagka ang asawa, no? Naibibigay niya yung mga bagay sa kanyang asawa. Ano ba yung mga bagay sa kanyang asawa na naibibigay ng asawang lalaki? Halimbawa, no? Ako, naghahanap buhay ako. Diba? Yung mga pinagkabuhayan ko, naibibigay ko din sa aking asawa, no? Para sa mga pangangailangan at gastusin sa loob ng bahay. No? Isang paghain na sa Diyos yun. No? Bakit? Kaaya-aya ba sa Diyos yun? Ha? Yung mga ganung bagay? Opo. Yun yung mga pamamaraan at marami pang mga pamamaraan na dapat nating malaman tungkol sa paghahain natin sa ating katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. No? Doon tayo nakakasamba sa Diyos. Yun yung katampatang pagsamba.
No? Kasi yun yung nandito sa sa Hebreo 12, versikulo 1 eh. O, basahin po natin. No? Hebreo 12, versikulo 1. Kung paano pa sumamba sa Diyos. No? Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Kung yung mga bagay na ginagawa natin, ikaaya-aya sa Diyos yun, no? Kasi yung mga gawa natin, yan yung isang pamamaraan na, paghahain sa Diyos. No? Yung mga ginagawa natin mga mabubuting bagay. Kahit ano pang mga bagay na mabuti yan. No? Diyan natin na ihahain yung ating katawan. No? Na isang haing buhay. No? Diyan tayo nagiging banal. No? At kaaya-aya sa Diyos. Yan yung tinatawag na katampatang pagsamba. At kailan natin gagawin yan? Ha? Ganito lang, araw ng Sabado, no? Sa buong panahon ng ating pong buhay. No? Pag sinabing buong panahon ng ating pong buhay, no? Ilang beses ba tayo nabubuhay sa isang araw? I mean, paano ba tayo nabubuhay sa loob ng isang araw? Yan, 24 hours per day. No? Ibig sabihin, sa buong buhay natin, ginagawa natin yun, yung pagsamba sa Diyos. Hindi lang yung namimili tayo ng araw, pagtapos na itong Sabado, balik ka na naman. No? No, hindi ganon. Happy Sabbath din po, no? Kay Chang Kalinawan. Hello po. No? So, yung pagsamba sa Diyos, yung mga bagay na ginagawa nating, paghahain na isang haing buhay sa Diyos. No? Yung makita ng Diyos na banal, tayo. No? Kaya nga, mas piliin po natin yung paggawa ng mabuti. No? Kasi sabi nga doon sa may Galacia 6, no? Yung tungkol sa paggawa ng mabuti. Anong sinasabi niya doon? Galacia Kapitulo 6. Ang sinabi diyan, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Di ba? Anong sinasabi diyan? Galacia Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang patuloy. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagon. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, no? Ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Kailan ba yung pagkakataon na yun? Kailan pa tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magsigawa ng mabuti? Habang tayo nabubuhay, ibig sabihin sa buong buhay natin, yan yung pagkakataon. Kasi pag namatay ka na, may pagkakataon pa ba yun? Wala na. No? Kaya habang tayo nabubuhay, yan yung pagkakataon na magsigawa tayo ng mabuti. No? Kung ano yung mga bagay na nauukol sa Diyos, no? Yung mga bagay na mabubuti na yan yung magsisilbing kayamanan natin sa langit na hindi mananakaw, no? Ng sino man, no? Na hindi nga kinakalawang yun.
Kasi hindi yan ang bagay na katulad ng isang bagay na kinakalawang, nananakaw, no? At ayan ang mapapakinabangan natin sa pagdating ng panahon. Kasi yung buhay natin dito sa sanlibutan, no? Kahit mabuhay nga tayo dito ng 100 taon, napakaiksi niya. Kung ikukumpara doon sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya habang tayo nandito sa sanlibutan, lalong-lalo na, no? Habang tumatagal tayo dito, ang buhay natin, paiksi ng paiksi yan. No? Kaya dapat, lagi tayo nakakapag-isip, ano ba yung mga mabubuting bagay na pwede ko pang magawa? No? Kasi nandyan lagi yan eh, nakabang lagi yan eh. No? Hanggat meron tayong pagkakataon, gawin na natin yun, huwag na natin pagpaliban yun. Hanggat meron tayong magagawa, gawin natin. No? Huwag tayong manghimagod. Hindi yung, ay saka na lang. Kasi may panahon pa naman din. No? Hindi mo pwedeng pigilan yung paggawa ng mabuti. Baka mamaya, yung time na yun na yung huli mo. Oh, hindi mo pa ginawa. Kasi yung buhay natin dito, walang kasiguraduhan yan. Kahit malakas ka, kahit wala kang sakit, meron dumating na trahedya. Bigla may bumagsak, yun na pala yung huli mo. No? Tinamahan ka sa ulo. Anong mangyayari sa lakas mo? Magagamit mo ba yan? Ano yung mangyayari sa may wala kang sakit? Di ba? Kaya nga sabi dito, yung binasa natin, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Huwag tayo manghimagod. Kasi, no? Pag nanghimagod tayo, sayang. No? Marami na tayong nagawang mabubuti yung mga nakaraan. No? Sabihin na natin 1,000 na yan, simula na buhay tayo. No? Kung tutusin, 1,000 na yun. Kulang na kulang yun. Ilang taon tayo nabuhay dito sa sanlibutan? Di ba? Tapos pagdating malapit ka na, hindi mo akalain kasi wala nakakalam kung hanggang kailan tayo dito sa sanlibutan eh. Ang Diyos lamang nakakalam yan eh. Di ba? Kaya nga kahit minsan, kala mo sa isang tao mamamatay na eh. Pero pag hindi pa kalooban ng Diyos, hindi pa siya mamamatay. Di ba? Meron naman yung, kala mo, walang kamatayan yung isang tao, pero pag kalooban na talaga ng Diyos na kukunin siya, eh yung tinakda sa kanya, eh wala rin magagawa. Di ba? Kaya nga sa atin, no, kinakailangan, yung sinasabi din sa may Efeso, Kapitulo 3, versikulo 17. Kaya nga si Kristo yung laging sinasabi din, no, na si Kristo ang manahan sa inyong mga puso upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig ay ano? Ang sinasabi doon? Efeso 3:17 ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Na kailangan si Kristo lang yung manahan sa ating mga puso. Kasi pag si Kristo ang nanahan sa ating mga puso, diyan nagiging tunay na iglesia ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng iglesia? Yung sinasabi din sa may 1 Timoteo 3:15, bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ano ba yung bahay ng Diyos?
Tayo, tama? Hindi yung bahay ng Diyos na yung gaya ng sinasabi ng iba na yung bahay yung simbahan, no? Hindi nga tumatahan ng Diyos sa mga gawa ng kamay. No? Hindi siya tumatahan dyan. Ang tawag lang dyan, yung mga tinatawag na simbahan na yan yung pinagtitipunan. No? Ang tunay na bahay ng Diyos, yung iglesia ng Diyos, tayo. No? At paano ka magiging iglesia ng Diyos? Yung si Kristo ang nananahan sa iyo. Yung Diyos ang nananahan sa iyo. Pinapanahanan ka ng Diyos para matawag kang iglesia ng Diyos. Hindi lang sa title. No? Hindi lang sa title yan. Sa pamumuhay na ikinabubuhay ng isang tao, diyan tinatawag ang tunay na iglesia ng Diyos. At para matawag kang iglesia ng Diyos, ang Diyos ang nananahan sa iyo. No? Kasi ang Diyos hindi tumatahan din sa mga gawa ng kamay na yan. Ano ba yung mga gawa ng kamay na yan? Ha? Yung lahat ng mga nakikita natin mga bagay na nandito sa sanlibutan, gawa lang ng kamay ng tao yan. No? Gawa lang ng kamay yan. Hindi yan ang pinapanahanan ng Diyos. Ang tinatahanan ng Diyos, tayo. No? Tayong mga nilalang ng Diyos. No? Dahil hindi tayo gawa ng kamay. No? Hindi tayo ginawa ng kamay. No? Yung katawan natin, hindi ginawa ng kamay yan. No? Diyos mismo ang naglalang sa atin. No? Kaya, sa atin, tumatahan ang Diyos kung tinatanggap natin siya. No? Kasi, merong tao na hindi Diyos ang nananahan sa kanya. Alalahanin natin, dalawa ang pwedeng manahan sa isang tao. Ang Diyos o kaya ang Diablo. Diba? Dalawang tumatahan dito sa puso, pero hindi pwedeng magkasabay ang tumahan dyan. No? Kailangan isa lang. Pag ang isang tao, puro paggawa ng kasamaan, doon mo makikita na ang tumatahan sa kanya, ayan o, Diablo. Pero pagka ang isang tao, nakikita mo sa kanya, ay puro kabutihan, ibig sabihin, Diyos ang nananahan sa kanya. Diba? So, yun mga kapatid ko sa Panginoon. No? Palagi po nating isa puso't isipan na yung paglilingkod natin sa Diyos para tayong nag-i-invest niyan. No? Ano yung pinag-i-investan natin dyan? Ha? Isang libutan nga, meron silang pinag-i-investan, di ba? Nag-i-invest sila doon sa mga ikakayaman nila o ikauunlad nila sa pamumuhay nila dito sa sanlibutan. No? Tayo naman, bilang isang mananampalataya, meron din tayong investment. No? Ano yun? Ha? Bilang isang mananampalataya, yung meron tayong ma-invest na kayamanan doon sa langit. Kasi yun yung pagbabasihan ng Diyos para mahatulan ka kung ikaw nga ba ay karapat-dapat doon sa investment na yun. No? Ano ba yung makukuha natin doon sa investment na yun? Sa kayamanan ng nasa langit. Yun. Yung pangako ng Diyos.
na buhay na walang hanggan. Doon tayo mag-focus. No? Doon tayo mag-focus. Kasi yung mga bagay na nandito sa sanlibutan, lumilipas yan. No? Lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa sanlibutan, kahit ano pa yan, masusunog yan. Bakit? Eh, kung sanlibutan nga, masusunog yan pagdating ng panahon. Eh. So, diba? Tayo nga magiging alabok eh. Ng lupa eh, pagdating ng panahon eh. Diba? Pag namatay tayo, magiging alabok pa tayo. O diba? Pero hindi pa rin nagtatapos yung ating buhay. Kasi pagdating ng panahon, no, muling bubuhayin ng Diyos, no, ang lahat ng mga nangamatay para humarap doon sa paghatol. No? Kaya yung paghatol na yun, na kailangan masiguro natin na yung ihahatol sa atin ng Diyos ay ano, nandoon sa ipinangako niya sa atin, isang buhay na walang hanggan. No? Yung mga bagay na dito sa sanlibutan, ano lang yan? Oo, kailangan natin yan. Totoo yun. Pero, wag natin iukol yung puso natin dyan. No? Huwag natin iukol. Kaya nga sabi nga ni Chrissy, makakain lang tayo. No? Makainom lang tayo. Magkaroon lang tayo ng pananamit. No? Yun lang eh. At paano pa natin makakamit yun? No? Hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay nito ay idaragdag sa inyo. Kung biro mo, yung kaharian lang hanapin mo. Yung kaharian lang ng Diyos. Hindi mo na po problemahin yung kakainin mo araw-araw. Yung pananamit mo. No? Yung inumin mo. No? Kasi kung paano yung mga yung mga ibon sa langit niya, hindi nga pinababayaan ng Diyos. Eh. Tayo ba kaya? Na umaasa sa Kanya? Ha? Kasi Diyos ang gagawa sa atin. Eh. No? Siya ang magtuturo sa atin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. Eh. Di ba? Kasi wala tayong magagawa kung tayo lang sa sarili natin. No? Kung tayo lang sa sarili natin, wala tayong magagawa. No? Kaya nga kung mapapansin po natin, kahit marami ng pera ang isang tao, mabigat pa rin yung loob niya. Marami pa rin sakit na mabibigat, na kahit nasa kanya na, minsan nga yung pagkain niya, hindi niya pa makain. Eh. So kahit sobrang dami na ng pera niya, yung gusto niyang kainin, hindi niya pa makain. Totoo yun. Bakit? Ha? Eh, diabetic siya. Gusto niya naman kumain ng chocolate, hindi siya makakain. Ha? High blood siya. Gusto niyang kumain ng mga pagkain na ay bawal sa kanya. Kahit walang silbi yung yan yung sinasabi ni Kristo na kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Gusto niya maging malaya, na kahit saan siya pumunta, hindi niya pa rin magawa yun. Bakit? Kahit sobrang dami niya ng pera, kasi nag-iisip pa rin siya na diba, karamihan sa mga mayayaman ngayon? Diba? Andyan yung kasamaan, nakabang. Malaya ba yun? Lagi may nakabantay sa kanya? Diba? Samantalang yung mga nandyan, nakikita natin, yung mga namumulot ko ng basura, namamalimos, kahit saan matulog yan. Kaya, ang Diyos fair talaga eh. No? Walang itinatanging tao. No? Yung mga nandyan, kahit anong kainin. Pwede. Bakit? No? Kasi na hindi masilag eh. Diba? Ang advantage lang niya, pagka ikaw ay nasa Diyos pa.
No? Wala ka nang kinakatakot ngayon. No? Kasi bakit? Ang Diyos ang katulong mo eh. O, diba? At para maging sa Diyos ka, gagawin mo yung mga bagay na sinasabi ng Diyos. Para mapanahan mo ngayon ang Diyos o si Kristo sa puso mo. Paano mo mapapanahan ngayon yun? Kinakailangan, makagawa ka ng mga bagay na, Mr. Cathy, nadiragdag, paggawa ng, mabuti. Sapagkat yun yung nakalulugod sa Diyos, yung paggawa ng mabuti. Yun yung kaaya-aya sa Diyos. No? At doon natin nasasamba ang Diyos kung nakakagawa tayo ng mga kaaya-aya sa Diyos. No? Tandaan po natin yan. Huwag tayong manghimago. No? Kailangan be sober, be vigilant. Kasi ang dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisira niya. Lahat ng paraan gagawin niya. Kung saan ka mahina, doon ka. Doon ka niya susubukin. At pagka nawalan ka na ng tiwala sa Diyos, yun na. Pero sabi nga ng Diyos, no, magsilapit tayo, no, na may tapat na puso, no, sa Kanya. Yung pananampalataya natin, yan yung panlalaban natin. Bakit? Sabi nga dun sa may 1 Juan, yung lagi natin binabasa, yung pananampalataya, ano ba yung nagagawa nyo? 1 Juan, Kapitulo 5, versikulo 4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ano pagdadaig natin? Ano kaya yun? Na ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatubig ay ang ating pananampalataya. No? Yung pananampalataya yung pandadaig natin dyan. No? Sa sanlibutan. No? At yung pananampalataya na yan, meron tayong mga bagay na ipamamahagi dyan. Ano yun? Kung natatandaan pa ni Sister Lindy, ano yung mga ipapamahagi natin sa pananampalataya? Ano pa? Ano? Basahin natin din sa mga sulat ni Apostol Pedro. Kung sino yung unang makatunghay para matuto tayong lahat. No? May pagtsatsaga. Pagtsatsaga ay ang kabutihang loob. Sa kabutihang loob. Sa 2 Pedro. Hindi pala 1 Pedro. 2 Pedro. Kapitulo 1. Versikulo 5 hanggang patuloy. Ano yung sinasabi dyan? No? Kagalingan ay ang kalooban. Ayan yung ipamamahagi natin sa pananampalataya. Kasi yung pananampalataya, yan yung dumadaig sa sanlibutan. At meron tayong pamamahagi dyan. Nakalakip dyan sa may pananampalataya na yan. Ano yun? Basahin natin. No? Versikulo 5, 2 Pedro 1, versikulo 5. At dahil dito sa pagkadaragdag sa ganang inyo. Ito yung sinasabi. Oo, at dahil din dito sa pagkadaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan
At sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Pagka nasa atin yung mga bagay na yun, anong sinabi ng Diyos? Versikulo 8, anong sinabi niyan? Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. No? Pag nasa atin kasi yan, makikilala natin yung ating Panginoong Jesucristo. No? Makikilala natin siya. Na pagka hindi na naaayon dun sa ating Panginoong Jesucristo yung mga bagay na nandito sa sanlibutan na dumarating sa ating pamumuhay, ay, hindi na kay Kristo to. Mapipigil natin ngayon yung sarili natin. Diyan ngayon magagamit natin yung ipinamahagi natin sa pananampalataya yung pagpipigil. Nandyan ngayon magagamit natin yung pagtitiis. No? Nandyan pumapasok yung kaalaman kasi alam natin yung pagkakilala natin kay Kristo. Malalaman natin kung ano yung gawa na yun, kung kay Kristo nga ba yun, o sa Diablo nga ba yun. O, di ba? So pagka nasa atin yung mga ipinamamahagi sa pananampalataya, no? Ano sinabi? Pagka nasa inyo, no? Ang mga bagay na ito at sumasagana ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala, no? Sa ating Panginoon sa Kristo. No? Kaya pagka yung mga bagay niya, makikilala natin yan kung ito nga ba, sa Diyos nga ba to o hindi. No? Kaya yun po mga kapatid ko sa Panginoon. No? Yung mga pagtitiis natin dito, sa sanlibutan, may katapusan yan. No? Yung mga bagay na tinitiis natin dito. No? Kung 70 years tayo nagtitiis dito, may katapusan. Kung 100 taon, may katapusan pa rin. Diba? Pagtapos yun, tapos na. O maghintay na lang tayo pagdating ni Kristo sa pag-uupo. Diba? At pagka tayo, na-accomplish natin lahat ng mga bagay na sinabi ni Kristo, no? Kasi si Kristo ang ibinigay sa atin, no? Bilang pampalubag-loob ng Diyos sa ating mga kasalanan, at siya rin ang ibinigay ng Diyos na pagka tayo sumampalataya sa Kanya, nandun kasi yung pangako na kay Kristo. Diba? Doon tayo magsisikamit ngayon ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. No? Makapagtiis man tayo ng mahabang panahon dito ng ating buhay, buong buhay natin. May katapusan yun. Kasi yung buhay natin na ikinabubuhay natin dito sa sanlibutan, hindi ito yung tunay na buhay. Ang tunay na buhay talaga, yung nandoon sa ipinangako ng Diyos. Yung buhay na yun yung buhay na walang hanggan. Walang katapusan yun. No? Yun yung tunay na buhay. Kasi yung buhay na nandito sa sanlibutan, may kamatayan yan eh. May kahinaan, no? May pagluha, may kahirapan, no? May mga kapighatian, no? Diba? Pag hindi mo nga, pag wala ka nga sa Diyos eh, ang kapalit niyan, no? Yung tinatawag na stress, depress, diba? Kaya mapapansin natin, nangyayari dun sa iba, dahil sa walang Diyos, no? Na nilalapitan o hindi iniaasa ang kanilang pamumuhay sa Diyos, give up agad. Kung ano-ano na yung mga naiisip na mga bagay, no?
na masama sa paningin ng Diyos. No? Kaya napaka-importante po sa atin na tayo po ay laging lumalapit sa Diyos. Kahit ano pa yung katayuan ng buhay natin. No? Kahit yung buhay natin masagana, huwag nating isipin na, okay lang yan, sige, ganito, ganyan. No? Libang dito, libang doon, halos wala lang panahon sa Diyos. No? Hindi man lang makapanalangin, makapagpasalamat sa Diyos bago matulog o kaya bago bumangon. No? Kundi nandun ka agad sa kalayawan ng sanlibutan. No? Alalahanin natin lahat ng kasamaan, no? May kapalit din yan. Kung ano yung bagay na ginawa mo, kung masama man yan, masama rin darating sa'yo. Pero kung mabuti man yung ginawa mo, no? Mabuti din ang darating sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na pagka laging mabuting ginagawa mo, walang dumarating na kasamaan sa'yo. Si Haring David nga eh. No? Alalahanin natin si Haring David, lingkod ng Diyos yan. Pero, ano yung sinasabi dun sa may awit 109? No? Tungkol dun kay Haring David. Awit 109 verse 5. Verse 5 nga ba yun? Tingnan natin. Verse 4, umpisa natin. Sa kabayaran ng aking pag-ibig ay mga kaaway ko sila. Ngunit ako'y tumatalaga sa dalangin. At iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti. At pagkatanim sa pag-ibig ko. Kaya minsan, kahit gumagawa talaga tayo ng mabuti, no? Hindi natin ini-expect o wag nating i-expect na mabuti rin talaga yung babalik sa atin. Kasi si Haring David nga, no? Si Haring David nga na gumagawa ng ayon sa pag-ibig o sa mabuti, no? Ang ginaganti pa sa kanya ay ano? Kasamaan. Diba? Huwag tayong panghinayangan doon sa paggawa natin mabuti kahit masama yung maani natin doon sa ginawa natin ng mabuti. Huwag natin panghinayangan yun. Kasi Diyos ang ang gaganti doon sa mga mabubuting bagay na ginawa natin. No? Awit 109 verse 4 to 5. No? Hanggang 5. Kaya yan po mga kapatid ito sa Panginoon. No? Kinakailangan manatili po tayo doon sa paggawa ng mabuti. Manatili tayo doon sa paghahain natin sa Diyos na isang haing buhay, banal na kaaya-aya. No? Na siya nating katampatang pagsamba sa Kanya. Manatili tayo dun sa may pananampalataya sapagkat yan yung ipandadaig natin sa sanlibutan. At yung pananampalataya na yan, kinakailangan sa atin na ipamahagi po natin yung 7. Ano yung 7 na yon? Kaalaman, ano pa? Pagpipigil, pagtitiis, no? Kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid. Ano pa? 7 yun eh. Diba? Pag-ibig. Ano pa yung isa? Yan, kagalingan. No? Yung 7 na yan. Kasi pagka sumasagana sa atin, yung lahat ng mga bagay na yan, no? Hindi tayo pababayang maging mga tamad o mga walang bunga. No? Alalahanin natin yung bunga na yun. Ano yung magiging bunga natin pagka sumasagana yun? Yun yung tinatawag na bunga ng Espiritu. At yung bunga ng Espiritu niyan, 7 rin yan. Ano yung 7 na yun? Na bunga ng Espiritu? Ha?
pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, ano pa? Kabutihan, pagtatapat, ano pa? Kaamuhan. Babasahin na nga lang natin. Galatia Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. No? Yan po ang dapat po nating alalahanin, mga kapatid ko sa Panginoon. No? Manatili po tayo na ipanatili po natin yung pagtahan ng ating pong Panginoong Kristo sa ating pong mga puso. Kasi pagka si Kristo ang nananahan sa ating pong mga puso, nag-uugat yan at nagtutumibay saan? Sa pag-ibig. Di ba? Kasi yung pinaka-importante sa lahat, pinakadakila sa lahat, ano? Pag-ibig. Kasi ang tatlong nananatili, ano yun? Ano pa? Ano yung tatlong yun? Pag-asa, pananampalataya, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa tatlong ito ay ang alin? Pag-ibig. No? Kaya yung pag-ibig na yun, para mag-ugat yun sa atin, si Kristo dapat ang manahan sa ating pong mga puso. Kaya ito po mga kapatid ko sa Panginoon, naway nakakuha na naman po tayo ng mga ideya, no? Yung sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang tayo po ay makapamuhay kasama ang Diyos, no? Doon sa ating pong kinabubuhay sa sanlibutan ito. Purihin ang Panginoon sa oras na ito at magandang nalalapit na katanghalian sa ating lahat. Happy Sabbath din po sa mga kapatiran po natin sa iba't ibang dako ng sanlibutan ito. Maging sa mga mahal natin sa buhay na hindi po natin kapiling sa mga oras na ito. No? Happy Sabbath po sa ating pong lahat. No? Sa iba't ibang dako ng sanlibutan. Purihin ang Panginoon at naway sumagana palagi sa atin ang kapayapaan, kaamuan, kahabagan at pag-ibig na mula sa ating pong Panginoon sa Kristo. Amen.